Dada! Dada! Pagkuha ni Tristan sa aking pansin habang nakalat ang french fries sa kanyang harapan. Karga ko si Tristan at nasa tabi namin ang babaeng anak nila. Nilalaro niya ang kamay ni Tristan at kuminsan sinusubuan pa niya ito ng fries. Sa'yo na lang yan, baby Tristan. Ang lakas mong kumain. Pagkausap niya rito. Favorite niya kasi yan. Nakangiti ang sagot ko dito. Tito Tamaro, bakit po wala si Tita Angela? Bakit ang tagal niyang umuwi? Hindi niya po ba namimiss si baby Tristan? Inosenteng tanong niya sa akin. Ginilo ang kanyang kulot na buhok. Uuwi rin si Tita Angela mo, may pinuntahan lang siya sandali. Di na to nagsalita pa at nilaro na lamang si Tristan habang nakakandong ito sa akin. Nandito kami ngayon sa bahay nila Kenneth. Wala namang okasyon pero nagpahanda to ng maraming pagkain at inimbita kaming lahat. Naagaw ang atensyon naming lahat dahil sa pag-iyak na ang kapapanganak lamang na sanggol na hawak ni Michael. Shh! Shh, baby, wag kang umiyak. Natatarantang pag-aalo niya sa anak. Pero walang tigil ang paggawa ng bata. Nagugutom ito. Nasa kusina kasi sina Pia, Rose at Sofia. Bubuo ka pala ng basketball team ha? Ni pagpapatahan nga dyan sa pangatlo ninyo, hindi mo magawa? Natatawang pang-asar sa kanya ni Kenneth na sinamahan pa ni Leon. Tarantado. Alangan namang padidehin ko sa akin to. Balik na sigaw niya kay Kenneth dahilan para mas lalong lumakas ang iyak ng bata. Napapangiti na lamang ako pag nakikita ko si Michael na ganyan. Sabay kaming lumakit sa aming apat sa talagang pinakamaloko, sakit ng ulo. Pero tingnan mo naman sa ngayon, parang matataisa ka ba dahil hindi niya mapatahan ng anak? Michael, pinanggigilan mo na naman yung anak mo. Saway sa kanya ni Sofia. Di naman baby, nagugutom na kasi siya eh. Sagot nito. Napatingin ako sa natatawang sina Kenneth at Leon sa gilid. Takot kasi si Michael kay Sofia kaya ganyan. Daddy! Sigaw ng paparating na si Lucas. Anong problema man? Tanong Leon sa anak. Palayasin mo nga si Ken tito, kinukulit na naman niya si Sally. Paghimutok nito. Lucas, bahay nila to. Natatawang sagot ni Leon sa anak. Sally baby. Pagtawag ni Leon sa kanyang anak na babae. Yes po, daddy. Agad lumapit si Sally dito at yumakap. Behave ka na lang sa tabi ng mommy mo para hindi na naghihimutok tong kuya mo, ha? Malambing na utos niya dito. Kaagad naman tumango si Sally at tumakbo pabalik sa kusina kung nasan sina Pia. Puro sama siguro ng loob ang binigay mo kay Pia kaya ayan tuloy. Natatawang pang-asar sa kanya ni Kenneth. May umagaw sa atensyon namin. Si Kent iyon, anak ni Kenneth. Damot-damot mo kay Sally. Di naman ikaw ang crush ko kung makapag-react to. Masungit na sabi niya kay Lucas at nagmarcha pa akyat. Tipid akong ngumiti. Masaya ako para sa mga kaibigan ko. Kung sana pinahalagahan ko lang din ang asawa ko, masaya din kami ngayon, katulad nila. Hindi ganito si Tristan na iba-ibang nag-aalaga. Dada! Tawag nito sa akin, sa kanya ako binasa ng laway dahil sa mga paghalik niya. Hanapin natin si mommy baby. Pangako yan ni daddy. Paninigurado ko sa kanya. Sigurado ka bang uuwi na lang kayo? Tanong sa akin ni Kenneth. Oo, ilang linggo ko nang di nakakasamang anak ko. Batid ko ang pag-aalala nila sa amin gayong wala si Angela para tulungan ako kay Tristan. Naging maingat ako sa pagmamaneho. Nakatulong na rin to kaya naman pagkarating sa bahay, pinaltan ko to ng damit at inayos ang higa sa kama katabi ko. Yakap-yakap kong aking anak nang dalawin na rin ako ng antok. Tamaro? Nagising ako sa isang tawag. Napamulat ako at halos tumalon ng saya na makita kong mukha ng aking asawa. Pero nagtaka ako na makita kong hawak itong anak namin habang may hawak na maleta. Kukunin ko ang anak ko, Tamaro. Malumanin na sabi ni Angela. Sinubukan kong tumayo pero mas naro lang silang lumayo sa akin. Hindi dapat naiwan sa'yo si Tristan. Wala kang karapatan sa anak ko. Una pa lang ayaw mo na sa kanya. Matapang na sumbat nito sa akin. Halos hindi ko na alam kung saan ba dapat ako tumingin. Natataranta na ako at di ko na alam ang dapat kong gawin. Wala kang kwenta, Tamaro. Sigaw niya bago tumakbo palabas ng kwarto. Kagad akong sumunod sa kanila pero pagkalabas ko ng kwarto, kalsada na kagad ang nadatnan ko. Nanlamig ang aking buong katawan. Doon sa gitna nakita ko nakatayo si Angela kargang anak namin at katabi nila ay si Maricar. Napatingin ako sa kaliwa at doon ko nakita isang malaking truck na paparating. Tamaro, tulungan mo ko. Sigaw ni Maricar. Hahakbang na sana ako palapit sa kanila na mapakontingin ko sa aking mang-ina. Tahimik lang umiiyak si Angela habang yakap ang anak namin. Hindi man lang ito umimik para humingi ng tulong sa akin na para bang alam niyang si Maricar ang liligtas ko. Tamara, tulungan mo ko. Si Maricar. Inipon kong aking lakas para makahakbang at makalapit sa kanila.
Pero wala pa ako sa kalagitnaan, nakita ko tumakbo si Maricar palapit sa akin at doon na kami natumbang pareho sa gilid ng kalsada. Hindi ko maimulat ng aking mga mata dahil sa bilis ng pagharurot ng kaninang truck. Pero sa kabila noon narinig kong iyak ng aking anak. Dada? Umiiyak na sambit nito. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tinig niyang iyon at halos manlaki ang mata ko na makita ko nakaupo sa gitna ng kalsada. Tumayo ako para puntahan siya pero agad akong nasilaw sa isang paparating na bagay. Tamaro! Napabalik ako sa tawag ni Mommy at sa iyak ng aking anak sa aking tabi. Umaga na pala at panaginip lamang iyon. Tamaro, kanina pa umiiyak ang anak mo. Suway sa akin ito. Baby? Pagtawag ko dito. Marahil gutom na yan. Sandali lang at magpapanipla ako ng gatas kay Feli. Suhestyon ni Mommy at agandang lumabas ng kwarto. Binuksan naman pala nito ang kortina dahilan para masilaw ako. Kinarag ako ang aking anak at sabay namin sidara ang kortinang binuksan ni Mommy. Sumubsob to sa aking leeg habang humihikpi. Hinimas ko ang likod nito dahil sa paghikpi niya. Tsaka kami lumabas sa kwarto para kunin ang pinatimplang gatas ni Mommy kay Nana Feli. Ay! Umiiyak ang baby naming pogi. Pangaalo ni Nana Feli dito at kagad nitong kinuha sa akin at tilala sa sofa para padidihin. Dumiretso ako sa dining at doon ko naabutan si Mommy na nag-aayos ng mga pagkain. Umupo ka na anak. Mamaya pupunta kami ng grocery ni Feli para naman may laman tong kusina mo. Mabuti pa siguro iwan ko na lang si Feli dito para naman may tumingin sa apo ko. O kaya naman mas mabuti siguro ko sa bahay na kayo tumira. Suhestyon na niya kaagad ko namang tinutulan. No mom, dito lang kami ng anak ko. Mariing sabi ko. But Tamaro? Pagdaing ni Mommy. Tumayo ako sa dining table at dinala ang kape. Pumunta ako sa may sala para tingnan kung maayos na bang anak ko. Dada! Nakabunges-nges na tawag ni Tristan sa akin na kagad naglahad kamay. Nalapag ko muna ang kape ko sa center table bago ko binuhat ang aking anak. Busog na ang baby ko. Nakangiting sabi ko dito. Naputol ang paglalaro ko sa anak ko nang sumulpot na naman si Mommy sa aming likuran galing sa dining. Anak naman. Iniisip ko lang naman ang apo ko at syempre ikaw. Sino mag-aasikaso sa inyo dito ay iniwan na nga kayo ng asawa mo. Mapanuyang sabi nito. Ma, mariing sabay ko sa kanya. Kung nag-iisip pa naman kasi sana yung asawa mo, dugtong pa niya. Ma naman, pwede bang tumigil ka na? Mariing sabay ko. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Tamaro? Pagsimula pa niya kaya naman mabilis kong inakay ang anak ko, paakyat at saka naglock ng pinto. Hindi ko kailangan ng mga pangaral ni Mommy ngayon. Ang kailangan ko mag-focus sa anak ko at sa paghahanap sa asawa ko. Binihisan ko ang anak ko dahil sasama ko siya ngayon sa mga lakad ko. Ayoko namang malayo ang loob nito sa akin dahil palagi akong wala sa tabi niya. Wala na nga si Angela sa amin, pati ba naman ako lalayo pa sa kanya? Oh, saan kayo pupunta? Sa lubong sa amin ni Mommy na nakaupo sa may sofa. Ipapasyal ko ang anak ko. Tamad na sagot ko. Di na to sumagot pa kaya tagtuloy-tuloy ako sa paglabas. Malapit na sana kami makaabot sa pintuan nang muli itong magsalita. Paano kung di na siya bumalik, Tamaro? Seryosong tanong niya sa akin. Babalik siya. Matapang na sagot ko. Paano kung hindi na? Paano kung di mo na siya makita? Matalim ko itong tiningnan. Pues hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang asawa ko. Sagot ko sa kanya at mabilis na mabas doon kasama ng anak ko. Angela's POV. Borna ang lumipas, sandalin ako ni Jessa sa Amerika. Di ko alam kung ba't kailangan pa naming mga ibang bansa. Hanggang ngayon nga hindi ko alam kung kanong yumaman tang ganun ang aking pinsan. Napayo ko ako na mapansin ko na naman ang mga kakaibang tingin sa akin nung pinsan daw niya na si Hendrix. Halatang masungit ito at suplado. Angie, magbihis ka na, taalis tayo. Yaya ni Jessa sa akin. Ha? Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. May pupuntahan kasing party si Lolo. Gusto niya kasama tayo. Sagot ito sa akin at kagad akong hinila paakyat sa kwarto. Busy to sa paghalongkat ng mga damit niyang nakahanger sa napakalaking aparador. Parang ilang araw lang naman akong nakatulog sa ospital. Ganito na kagad ang madadatan ko. Parang bilis naman ata ng mga pangyayari. Imbes gumalaw, napatulala na lamang akong muli. May gusto akong mahanap. Yun nga lang di ko alam kung ano. Para kasing may malaking bagay ang nawala sa akin. Parang halos buong pagkatao ko wala sa akin. Parang ayokong sumama. Pagdadahilan ko pa dahil parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Sandali lang naman yon, Angie. Tsaka hindi ka ba bored dito? Lumabas naman tayo kahit na ngayong gabi lang. Pagbigyan mo na si Lolo. Pangulit niya. Ikaw, Jessa ha? Kailan ka pa natutong mag-party? Pangaral ko sa kanya. Natigilan to.
Gusto ko lang namang magsaya. Namimiss ko na kasi si Tristan. Malungkot na sabi pa nito at maluha-luha na. Hindi ko alam kung bakit parang nasaktan din ako sa sinabi niya. Tristan? Tanong ko. Mas lalo tong naiyak at napahagulhol kaya naman yumakap na to sa akin. Sorry Angie. Sorry talaga hindi ko nakuha si Tristan. Paulit-ulit na sabi nito. Kumulo ang aking isipan. Ano bang nangyayari sa kanya? Sino ba yung si Tristan? Pagkatapos na nangyaring yun, hindi na umimik pa si Jessa. Sumama pa rin kami sa kanyang lolo. Pwede bang wag mong ikunot ang noo mo? Nakakatakot kasi. Parang feeling ko anytime mababangga tayo. Mahinahong pakiusap ko kay Sir Hendrix. Mas maganda siguro kung mananahimik ka na lang. Masungit na baling niya sa akin, kaya naman napatakip na lamang ako sa aking bibig. Gaya nga ng sinabi niya, ay nanahimik na lamang ako hanggang sa makarating kami sa bahay ng kaibigan ni Don Facundo. Madaming pagkain at halos Pilipino din ang nandoroon. Kumain na tayo. Masungit na utos ni Hendrix. Napabaling ako sa pagkain nasa harapan namin at para may kung anong umikot sa aking sikmura dahil agad akong naduwal. Angie? Nag-aalala lang tawag ni Jessa at naramdaman ko ang pagsunod nito sa akin hanggang sa banyo. Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala lang tanong nito. Nahihilo ko, Jessa. Daing ko sa kanya. Sandali ako nitong tinignan at parang ini-inspeksyon. Pero halos mamutla ito at lumaki ang mga mata. Angie, hindi kaya... Hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin. Hindi kaya ano? Hindi kaya buntis ka? Wala sa sariling sabi niya na nagpanga sa akin. Imposible, paano nangyari? Tamaros POV. After 5 years, nakatanaw ako sa mga batang lumalabas sa gate ng paaralan. Hawak sila ng kani-kanilang mga bantay. Napaayos na ako ng tayo na makita ko ng aking hinihintay. Daddy? Tawag nito at tumakbo patungo sa akin. Naglahad ako ng kamay para salubungin siya. How's school? Malambing na tanong ko dito. It's fine, Dad, and look. Taas niya sa may kamay na may tatak na star. Wow, ang galing talaga ng baby ko. Anong gusto mong reward? Tanong ko. Mabilis tong pumalakpak. Fries! Sigaw niya. Dinala ko siya sa pinakamalapit na fast food para bilhan ng fries. Iniwan ko siya sa isa sa mga table at ako nang pumunta sa counter para umorder. Pagkatapos umorder, bumalik na rin ako kaagad pero kumunot ang aking noo na makitang halos mabali ng leeg ng anak ko sa kakalingon. Tristan, sino hinahanap mo? Tanong ko. Ngumuso at tumingin sa hawak ng litrato. Para ako nang hinadal sa paulit-ulit na senaryong ganito. May nakita akong kamukha ni Mommy. Malungkot na saad niya. Umupo siya sa kanyang tabi. Simula na magkaisip ang anak namin, hindi ko na pinagkait sa kanya na makita si Angela. Kahit sa litrato lang, halos 5 taon na din at di naman dapat, ay halos mawala na kami ng pag-asang mahanap na naman siya. Kung gagamit ng kapangyarihan si Don Facundo, siguradong kayang-kaya nilang harangin lahat ng nais kong makuhang impormasyon. Daddy, kailan po ba uuwi si Mommy? Palagi niyo naman po sinasabi uuwi siya pero hindi naman. Tristan, nag-usap pa tayo tungkol dyan, diba? Family day na namin next week. Aasarin na naman ako ng mga classmate ko dahil wala akong kasamang Mommy. Mangiyak-ngiyak pang dugtong niya. Bumigat ang aking dibdib. Inaamin ko kasalanan ko. Naging tanga ako, gago at mahina. Hindi ko man lang naparindigan lahat ng responsibilidad ko bilang isang lalaki, ama at asawa para kay Angela. Malapit nang dumating si Mommy. Labas sa ilong na sabi ko dahil ito na naman ako. Magsisinungaling sa anak ko habang ako din. Umaasa na sana nga makita na namin ulit siya. Na naman. Pagsagot niya na may kasama pang paghalokip-kip. Natawa ako sa naging reaksyon nito at ginulo ang buhok niya. Wala ka na sa mood. E di ayaw mo na nitong fries mo? Pangaasar ko pa. Mabilis niyang kinuha ang fries. Sa bahay ko na lang ito po kakainin, Daddy. Ayoko na po dito. Yaya niya sa akin samantalang di pa rin ako tinitingnan. Nawari mo ay galit siya sa akin. Hindi ako nito napansin ng buong biyahe. Sunod-sunod naman ang subo niya sa fries na hawak. Daddy, music please. Request nito. Binuksan ko ang aking cellphone na nakakonect sa speaker. Nakashuffle ang mga kanta kaya naman ililipat ko na lang sana sa iba. Pero pinigilan ako nito. Huwag nang palipat-lipat, Daddy. Saway niya sa akin. Naiinis kasi tuminsan pag di ako nakakatapos ng kanta dahil sa paglipat ko nito. Humahanap lang naman ako ng kanta na pupwede sa kanya. Yun bang appropriate para sa edad niya sana? Inayaan ko mag-play ang kantang Superman na sinasabi ni Tristan kahit di niya kabisado ang lyrics. Napatingin ako sa labas ng bintana at napangiti.
Naalala ko tuloy si Kenneth nang kinanta niya ito kay Rose para lang mapatawad siya. Napaisip tuloy ako, kung dumating kayong oras na magkita kami ulit ni Angela, ano kayang kantang po pwede ko ring kantahin para sa kanya? Walter! Agad na sambit ni Tristan pagkarating namin sa bahay. Mabilis lumapit sa kanyang alagang aso. Mabalbon ito at napakaamo ng mukha. Binuhat to ni Tristan na parang laruan, kinaraga patungo sa kanyang kwarto. Sir Tamaro, ihahanda ko na po bang tanghalian niyo ni Tristan? Tanong ng isa sa mga kasambahay namin. Oo, bibihisan ko lang si Tristan, bababa na kami. Sagot ko dito. Mabilis akong umakyat patungo sa kwarto ni Tristan. Magkatabi ang pinto ng kwarto naming nagkakonekta. Wag, Walty, ang bad mo. Galit na sigaw ni Tristan mula sa loob ng kanyang kwarto. Naabutan ko itong itinutulak ang kanyang alagang aso pababa sa may kama. Lumapit ako dito at mas lalo ko nakita ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha nito. Anong problema, Tristan? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Kinuha ko muna ang kanyang aso at binaba sa may kama. Pagkatapos, tumabi ako sa kanya at inalo siya. Daddy, gustong kainin ni Walty yung picture ni Mommy. Humihikping sabi nito at tinaas ang litrato ni Angela. Nalukot at may punit na ang picture. Simula nung araw na binigay ko sa kanya yon, hindi niya na nagawang bitawan pa. Kahit saan siya magpunta, dala niya iyon. Papaayos na lang ulit natin yung picture ni Mommy, okay? Pag-aalo ko. Talaga, Daddy? Pariniguro niya. Agad ko siyang hinalikan sa ulo. Oo, papagawa natin ulit yan. Pagkatapos namin magtanghalian, pinatulog ko ito. Kailangan ko rin kasing umalis para pumunta sa bar. Hindi ko rin naman po pwedeng pabayaan yung negosyo namin at mas lalong di ko po pwedeng isama doon si Tristan. Hindi naman sa sinasabi kong kalimutan mo na si Angela, pero Tamaro halos 5 taon na. Kung gusto ka talagang balikan ni Angela, dapat matagal na. Pangaral sa akin ni Michael. Di ako sumagot. Nanatili ang aking mga mata sa baso ng alak na hawak ko. Matagal nang naghahanap si Tristan ng kompletong pamilya. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Dugtong pa niyang nagpakunot sa noo ko. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Michael? Medyo iritadong tanong ko. Napangisi ito at napailing. Alam mo kung ano ibig kong sabihin. Sagot niya na mas lalo kong kinainis. Putang ina, sabihin mo nga. Galit na hiyaw ko sa kanya pero hindi man lang ito naapektuhan. 3 years ago, bumalik si Hendrix dito at gusto niyang kunin si Tristan. Pero hindi mo binigay, di ba? Tinanong mo siya kung nasan si Angela pero hindi niya sinabi sa'yo. Sinabi niya masaya na si Angela. Masaya na sila ni Angela. Nakalimutan ka na niya at si Hendrix na ang mahal niya ngayon. Huwag mong paniwalain na sarili mong babalikan ka pa niya. Pati ang anak mo, niloloko mo. Sumbat ito sa akin, kaya naman wala na ako ibang nagawa pa, kundi iba to ang basong hawak ko. Putang ina, Michael. Babalikan niya ako. Sigaw ko dito. Kung gusto niya makasama ang anak namin, pues balikan niya ako. Matigas pang dugtong ko. Huwag kang selfish, Tamaro. Kung masaya na si Angela kay Hendrix, hayaan mo siya. Seryosong sabi nito. Babalikan niya ako. Babalik siya sa akin. Paninigurado ko sa kanya at aalis sa sana nang may idinugtong pa siya. Pero sabi ni Hendrix, ang hayop na Hendrix na lang na yung nagsabi. Pero hindi naman si Angela. Sigaw ko sa kanya dahilan para mapatahimik siya. Hindi kaya masyado ka ng unfair niyan, Tamaro? Mababang tonong tanong niya. Halos lahat naman masama ng tingin sa akin eh. Bakit di ko nalang palindigan, di ba? Sobrang higpit ng hawak ko sa manubela habang nagmamaneho ako pa uwi. Unti-unting bumalik sa akin ang mga sinabi ng walang iyang Hendrix na yon. Napilit kong kinakalimutan. Hindi ko pinaniwalaan. Masaya na raw sila ni Angela. Bumalik na raw ang alaala nito at siya na ngayon ang mahal. Nakalimutan na raw niya ako at hindi na babalikan. Kaagad may namuong galit sa aking sistema. Hindi dapat pero kusang nabuo. Kukuhanin ko si Angela. At oras na makita ko siya, sisiguraduhin kong akin lang siya. Wala siyang kawala. Angela's POV. Tali, baby. Tawag na Jessa. Si Tita Jessa! Andyan na si Tita Jessa! Nakangiting pagkausap ko sa aking anak. Mabilis kong nilapag ang hawak naming storybook. Agad siyang umalis sa pagkakakandong sa akin. Tata! Sigaw nito at nagtatakbong sinilubong si Jessa. Napairap dahil may bago na naman siyang dalang laruan para sa anak ko. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mong ini-spoil masyado yung si Tali pagkuha ko sa atensyon niya. Ako naman ang inirapan niya ngayon. Napakasungit naman ito. Hindi ko naman pababayaran sa ito mga laruang to eh. Balik na pangaasar niya pa sa akin. Pinabayaan ko na lamang silang dalawa. Minsan nga nagsiselos na ako eh dahil lagi sila magkasama at halos mas close pa siya sa Tita Jessa niya. Tali, tawag ko sa kanya. Mom,
Nakangusong sagot niya. That's deep na. Paanyaya ko sa kanya pero hindi to gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Talia, tawag ko sa buong pangalan niya. Alam niya medyo galit na ako kaya naman agad tong yumakap sa akin. Ginantihan ko ang kanyang yakap at kinarga. You need to sleep, baby. Malambing na sabi ko dito na kaagad naman itong tinanguan. Sumiksik to sa aking leeg habang papunta kami sa kwarto. Matutulog ka na, Tali? Harang sa amin ni Hendrix. Tumango ang aking anak dito. Good night. Nakangiting sabi ni Hendrix. Ngumiti ang anak ko kahit pumupungay na ang kanyang mga mata. Night. Maiksing sabi na lang niya at sumubsob ulit sa aking balikat. Sige, matutulog na kami. Paalam ko rin dito. Ngumiti siya sa akin at bahagyang lumapit. Good night. Sabi niya at tinangkang halikan ako sa ulo nang umiwas ako. Mabilis akong tumalikod at tumiretso sa kwarto ni Tali. Di ko alam kung bakit pero naiilang ako sa kanya. Kahit matagal na kami magkasama sa isang bahay, parang di pa rin ako komportable sa kanya. Bumait siya nang pinagbubuntis ko pa si Talia. Hindi rin lingid sa kalaman ko na may gusto siya sa akin. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang pansinin at tanggapin iyon. Good night na, baby. Sabi ko dito at hinalikan ang noon niya. Mabilis din naman tong nakatulog dahil na rin siguro sa pagod sa paglalaro. Sanali ko muna tong tinabihan. Napatulala ako sa kisame at agad bumuo sa akin lahat ng alaala kung paano nangyari si Talia. Flashback. Sumama ka na, Angie. Minsan lang naman to. Yaya sa akin ni Jessa. Mas makakabuti siguro apo kung magpapahinga na lamang dito si Angela. Si Don Facundo. Lola, mas bibilis ang recovery ni Angie kung makikipagsalamuha siya sa ibang tao at hindi lang magkukulong dito. Laban pa ni Jessa. Sa huli wala din kaming laban sa kanya. Siya pa rin ang nasunod. Malakas ang loob nito ngayon dahil wala ang pinsan niyang si Hendrix. Bago kasi pumunta kami sa Amerika, dumaan muna kami dito sa Coronadal, South Cotabato. May ilang beses pa kasi silang inayos dito bago namin iwan ang bansa. Halos manibago ko sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Jessa. Halos lahat ata na nandito umiinom. Maingay din ang lugar at marami nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Kasama ni Jessa iba pa mga kaibigan kaya naman napili kong magpaiwan na lamang sa table namin. Pero nakaramdam ako ng uhaw. Walang pasubali kong tinungga. Ang 2 baso na makantubig naman ang laman na nakapatong sa lamesa sa aking harapan. Nagkamali ata ako dahil hindi naman tubig ang laman nun. Hindi ko na alam ang buong pangyayari. Basta ang natatandaan ko na lamang tumutulong sa akin ang isang lalaki. Isinakay ako sa kotse niya at dinala sa kung saan. Dahil wala sa sarili nagising na lang ako sa isang umaga na nakabalot na lang ng puting kumot ang aking hubad na katawan. Medyo masakit ang gitna ng aking hita dahil na rin sa nangyari kagabi. Nakatalikod sa akin ang lalaki kaya naman di ko nakita ang mukha. Kahit masakit ang aking ulo, nagmamadali akong kumilos para makaalis doon. Di ko na nga nagwapang maligo dahil sa pagmamadali. Nakita ko ang wallet niya at kinuha ko yon ang lahat ng cash. Hindi ko alam kung nasan ako kaya kailangan ko ng pera para makauwi. End of flashback. Nang mapansin kong malalim ang tulog ng aking anak, napagpasyan ko ng lumabas ng kwarto. Nagtungo ako ng kusina at doon ko nakita si Jessa, kumakain ng kung ano habang nanonood ng TV. Bakit kising ka pa? Tanong ko. Ikaw, bakit kising ka pa? Balik tanong niya din sa akin saka tumawa. Jessa, paano kaya kung sinubukan kong hanapin yung lalaki? Tanong ko, tukoy ko doon sa lalaking ama ni Tali. Angie, sa panahon ngayon, ang mga ganyang pangyayari, normal na bagay na lang para sa mga lalaki. Sabi nitong di man lang tumitingin sa akin. Paano nga kung agad nitong pinutol ang aking dapat na sasabihin? Angie, maging thankful ka na lang. Dahil sa kabila ng mga nangyayari ngayon, meron ka namang Talia. Tsaka ikaw na nga nagsabi, diba? Wala ka natatandaan na kahit ano dun sa lalaking yun dahil lasing ka. Pangatwiran niya. Napaisip ako. Naalala ko na. Nakita kong apelido niya nang kumuha ko ng pera sa wallet niya. Di ko lang sigurado kung anong pangalan niya. Medyo naalala ko yung apelido niya, sabi ko. Hinarap ako ni Jessa. Ano? Basta ang alam ko yung pangalan niya nagsisimula, letter T. Tapos yung apelido Del... Nahihirapang banggit ko dahil sa pag-iisip. Nainip si Jessa. Anong Del? Napahagat labi naman ako. Nasa dulo na kasi to ng aking dila. Nagulat ako nang hinampas ni Jessa ang mesa at malaki ang ngiting nagsalita. Huwag mong sabihing De La Merced. Naku po, kasumpa-sumpa. Sabi nito na natatawang may kasamang panguuyam. Mabilis na lumaki ang aking mga mata. Tama, De La Merced nga. Sigaw ko na nagpatigil sa kanya.
I think it's better kung umuwi na tayo ng Pilipinas. Anunsyo ni Don Facundo habang nasa kalagitnaan kami ng hapunan. Narinig kong pagbagsak ng kubyertos ni Hendrix. Tsaka ko nakita nagkatinginan sila ni Jessa. Hindi ko alam kung anong problema nila pero napapansin ko this past few days parang palagi silang may nililihim dalawa. Minsan nga naabutan ko silang nag-uusap at pag nakikita nila ako, agad din namang maghihiwalay. Nagpapunas ng bibig si Don Facundo. Ayokong dito sa Amerika mamatay, gusto ko sa Pilipinas. Lo, daing ni Jessa sa kanya. Kaya nga umuwi na tayo doon. Mas magaan ang pakiramdam ko sa Pilipinas mga apo, mas gusto ko doon. Mariing pagpapaliwanag pa nito. Pero lolo, pagtanggi sanang muli ni Hendrix. Kung sino gustong sumama sa akin pauwi ng Pilipinas, sumama. Ang gustong maiwan dito, maiwan. Sabi nito at lumayo para sana umalis doon pero agad akong tumugon para tulungan siya. Lolo, kung saan po kayo, doon kami ni Talia. Sabi ko dito ang naging dahilan para mapatayo ang dalawa. No, Angela? Sabi ni Hendrix na kinakunot ng aking noo. Bakit? Anong problema? Naguguluhang tanong ko. Mariintong napapikit. It's better if we stay here. Please, Lo? Pakiusap pa niya. Nakita ko ang pagigpit ng hawak na matanda sa kanyang tungkod. Totoo, pues, apo, dapat intindihin mong wala kang karapatang kontrolin yon. Kung malaman niyang totoo, di malaman niya, mari natin yun na makakatulong sa kanya. Mahabang sabi ng Don na hindi ko naman gaanong naintindihan kung sinong kanilang tinutukoy. Kung sinong gustong sumama sa akin mag-impake na ng gamit, ang ayaw umalis dito maiwan kayo, that's final. Pinal na sabi nito tuloy na kaming iniwan. Kahit pa dumadaing pa rin ang dalawa, napatingin ako sa mga to at kita kong kanilang pagiging problemado. Hindi ko alam kung ano bang kinatatakutan nilang dalawa. Mommy? Pagtawag ni Talia sa akin. Binilingan ko ito doon at nakita kong nagkarat na sauce ng spaghetti sa kanyang pisngi at damit. Mommy, I'm sorry. Nakangusong pangunan nito. Natakot to marahil dahil baka magalit to sa kanya kaya nauna na siyang humingi ng tawad. Napangiti ako at saka ako tumungo sa kanya. Binuhat ko siya at saka kinandong. Can't eat this. Pagbumaktol nito dahil hindi man lang niya makagat ng maayos ang hawak na fried chicken. Natawa ako at saka siya tinulungan sa pagkain. Hindi ko na pinansin si Jessa at Hendrix pagkatapos sa mga nangyayaring iyon. Binigay ko na lang buong atensyon ko sa aking anak. Mommy, Tali loves you. Malambing na sabi nito na ikinulong ng maliliit niyang kamay ang aking pisngi para kanyang halikan. Pumupungay na ang mga mata nito. Tinapik ko kasi ito habang pinapatulog. Love na love ka rin ni Mommy, baby. Tugon ko sa kanya. At hinalikan ko ang kanyang noo. Namulat ako habang naramdaman ang kakaibang sakit. Napaupo ako at ganoon na lamang ang gulat ko na may isang matanda ang nasa pagitan ng aking mga hita. Kaagad ako nangamba pero hindi ko magawang humingi ng tulong dahil sa kakaibang sakit na nanggagaling sa aking sinapupunan. Siguradong masakit to, iha, lalo na't wala itong anesthesia. Pero siguradong mapapawi lahat ng sakit at pagod mo pag narinig mo ng iyak ng iyong anak. Sabi niya sa akin habang inihahanda yung mga gamit niya sa may paanan ko. 1, 2, 3, ire! Utos niya. Ayoko na po. Iyaw ko matapos ang mahabang pag-ire. Sige pa, iha, kaya mo yan. Nakikita ko na ang ulo niya. Isang mahabang pag-ire na naman ang aking ginawa. Halos malagutan ako ng hininga sa aking nararamdaman. Naliligo na rin ako sa aking sariling pawis. Ilang mga iri pang aking ginawa bago ko pinakamatagalat ang huli. Pagkatapos narinig ko ng mumunting iyak na isang sanggol. Ito na ang baby mo. Nakangiting sabi niya sa akin at dahan-dahan niyang inilipat sa akin. Wala ako nagawa kundi halikan ng noon nito. Maputi siya at medyo mapula, lalo na ang matambok nitong pisngi. Nakapikit lamang ito ngunit mahinang humihikbi. Nagugutom na siguro siya. Kaninang madaling araw umiiyak na rin siya, kaya naman bilinhan na lamang siya ng gatas. Mas maganda ko i-breastfeed mo siya ngayon. Nakangiting sabi nito. Tumango ako at iniayos ang aking damit. Naninibago man dahil sa mga nangyayari sa akin, masaya naman ako. Sobrang saya ko. Nang mukhang makatulog na siya, hindi ko pa rin may alis ang tingin ko sa mukha niya. Alam ko masyado pong maaga para makita ng lubusan kung sinong kamukha niya pero pamilyar na mukhang nakita ko dito. Anong ipapangalan mo? Tanong sa akin ang hindi ko kilalang babae. Mark Tristan. Nakangiting sagot ko. Angie! Nagising ako sa malakas na sigaw sa akin ni Jessa. Habol ko ang hininga. Napatingin ako sa aking tabi at doon ko nakita ang anak kong umiiyak. Tinakot mo kami, Angie? Himutok ni Jessa. Agad na lumipat sa akin si Tamari at niyakap ako. Mommy,
Tali is scared. Humihikbing sumbong pa niya. Dinala ko aking paningin at doon sumalubong sa akin ang nag-aaralang mukha nila Hendrix, Don Facundo at Dejessa. Na nag-iinip ako. Wala sa sariling kwento ko. Ano? Si Hendrix ang nagtanong. Mark Tristan, may kilala ka bang ganon? Tanong ko dito. Pero nanlaki lang ang mata nito at nabato. Wala. Diretsahang sagot niya. Napatingin kaming lahat sa kanila pero kita ko ang pag-iling ni Don Facundo. Sigurado ka, Apo? Hamon niya dito. Lo, pagtawag ni Hendrix sa kanya. Hindi ko inaakalang ganon niya na lamang nakalimutan si Tristan. Kung balik ba ng alaala ni Angela, hindi ko naman alam kung mapapatawad niya pa kayo sa mga kasinungalingan ninyo. Sabi nito na nagpabato din sa akin. Tamaros POV. Buti pa yung batang yon, sinusubukan siya ng mommy niya. Himutok na Tristan habang kumakain kami sa restaurant. Si daddy na lamang ang susubo sa'yo. Pag-aalo ko sa kanya. Bumaling ito sa akin na nakasimangot. I don't like that, Dad. Suway niya sabay subo ng kanyang meatballs. All I want is to have a mommy. Every night, I pray to God. Every Christmas, I leave a letter in my socks to give it to Santa. Malungkot na kwento ng aking anak. Tristan, promise ni Daddy, pauuwin ko na si Mommy. Paninigurado ko dito. Again, sarcastic na sabi pa nito. Naging mas tutok ako kay Tristan at sa pag-aasikaso sa mga bagong business namin. Pati sa aking mga kaibigan nakipag-business partner din ako. Pero sa kabila ng lahat ng yun, iisa lang naman talaga ang gusto kong pasukin. Anong hangin na nalang hapmot gusto mong pasukin ang negosyong to? Natatawang tanong sa akin ni Michael habang busy sa mga dokumento sa kanyang harapan. I just want to try new. Ano na mga masama doon? Sagot ko sa kanya habang printing nakaupo sa sofa sa kanyang opisina. Sandali ako nitong tinapunan ng tingin pero mabilis din niyang inalis iyon sa akin. May bago kaming ipapatay yung hotel sa bagong resort nila Kenneth. Kung gusto mo, doon kita ilalagay. Suwestyon niya. Nakangisi at marin akong napailing. Ayoko doon, Michael. I want to invest in your Alabang branch. Matapang na sabi ko. That's not mine. Sa pinsan ko yun. Tuloy-tuloy na sagot niya habang busy pa rin sa mga dokumento sa kanyang harapan. Kaninong pinsan? Tanong ko pa. Akala ko mahirapan akong paaminin ang isang ito. I never thought na ganun kadali lang siyang madudulas sa aking harapan. Although matagal ko nang sinusubukan to, ngayon lang ako nakahanap na magandang tiyempo. Kay Teresa. Gotcha. Punyeta ka, Tamaro? Himutok nito pero natatawa lamang akong lumabas sa kanyang opisina. Siguradong halos mamula na iyon sa sobrang galit dahil naisahan ko siya. Where are we going, Dad? Tanong ni Tristan habang binibihisan ko siya. Kay Lola. She invited us for dinner. Sagot ko dito. Napanguso ito at nanahimik. Kahit sa biyahe nilalaro na lamang niya ang kanyang laroang sasakyan. We're here. Anunsyo ko sa kanya. Ako na nagtanggal sa kanyang seatbelt. Hey baby, cheer up. Pagpapagaan ko sa loob ng aking anak. Tipid tong umiti para ipakitang ayos lang, pero hindi to napipilitan man lamang. Hawak kong kamay ng aking anak nang pumasok kami sa restaurant na sinabi ni Mommy. Tamaro, Tristan. Pagbati nito at kagad kaming hinalikan. Nagulat ako nang anunsyo nitong may hinihintay pa kami, kaya naman binigyan muna kami ng waiter ng drinks. Ang gwapo talaga nitong apo ko. Nakangiting puna ni Mommy sa nakayokong si Tristan. By the way, Mom, sino bang hinihintay natin? Tanong ko. Sasagot pa lang sana ito nang kagad sumilay ang malaking ngiti sa kanyang labi. Tila ba may nakita siyang importanteng tao sa aking likuran. Isabel? There you are. You are so beautiful. Iha? Pagbati nito sa kararating lamang na babae na may mahabang buhok at malamodelo ang katawan at ang tindig. Of course, tita. Alam mo namang I cannot resist you. Pamabola nitong tanong kay Mommy. By the way, Isabel, this is my son, Tamaro. Pagbaling sa amin ni Mommy. Sumili ang mas lalong malawak ng ngiti nito nang mapatingin sa akin. And because I am a gentleman, I offered a shake hand. Tamaro, nice to meet you. Isabel, pakikilala at pagbati ko sa kanya. Nice meeting you too. Pagtugon nito. Kumunot ng aking noo na medyo hindi niya binitawan ng aking kamay. Nagtaas ako ng kilay doon. Imbes sa lubungin pa ng matagalang malagkit at tingin niya sa akin, nilingon ko na si Tristan. And by the way, this is my son, Tristan. Pagpapakilala ko sa aking anak. Halos gusto kong matawa sa kanyang naging reaksyon at ang biglaang pagbitiw niya sa aking kamay. Oh, I thought it's just your younger brother. Hindi malamang sagot niya. Hindi ko alam kung insulto ba yon pero it's not funny for me.
Mukhang nakatawaan naman ni Mommy. Ikaw talaga, Iha? Of course not, this is my son. Mariing pagpapaintindi kong muli sa kanya. Pilit ng ngiti lang na isukli nito. Buong dinner papalit-palit ang tingin nito sa akin at kay Tristan. I can read dismay in her face and I don't feel sorry for her. Mahalaga sa akin ang aking anak. I'm sorry, baby. I know you did not enjoy the dinner. Paumanhin ko sa aking anak pagka-uwi namin sa bahay. It's fine, Dad, as long as we're together. Sabi nitong nagpapantig sa aking puso. Napapangiti ako habang naglilibot sa hotel ng pinsan ni Michael na gusto kong mag-invest. Kausap ko kasi si Michael at kanina pa akong napapatawa sa mga daing nito. I think you're already insane, Tamaro. Ako siya. Pumunta ako dito para magnegosyo. Tarantado. Natatawang balik kong sabi sa kanya. Ginamit mo lang ako, walang hiya ka? Kunwari pang bibisitahin ako sa opisina eh. Gusto mo lang madulas ako para mahanap mo si Angela? Humarap ako sa glass elevator nila para bumaba sa basement papunta ng parking lot. Busy ako sa pakikipag-usap kay Michael nang umakyat ang isang elevator galing parking lot at di man lang to huminto sa aming palapag. Halos mabato ako na maigi kong sinipat ang sakay nito. Halos mabitawan ko ang aking cellphone nang mapansin ang pamilyar na mukha ni Angela? Sino nga kaya ang babaeng nakita ni Tamaro? Si Angela na ba ito? Ano kaya ang mangyayari sakaling muli silang magkita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.